Yes, magandang araw sa inyo lahat. This is Shig Rakitero para naman sa Pinoy Tutorial TV, and for today's video, ayan, dito tayo sa mail merge. Okay? Ano ba 'tong mail merge dito sa Microsoft Word? Okay? So, maraming paraan kung paano gawin 'tong mail merge. Pwede rin gawin mo sa Excel tapos to Microsoft Word. Gagawa ka muna ng data sa Microsoft Excel. Then, pwede mo siyang gamitin dito sa Microsoft Word as ano, meron kang data na para ma-email merge mo siya. Okay? So, bago tayo mag-start, please don't forget to subscribe. Ito muna tayo, mag-intro muna tayo mga Lipa Pips. At yun na nga 'no, so nandito na tayo ulit, tuloy-tuloy tayo sa ating lesson. So, paano ba gawin itong mail merge? Sa inyo nakikita 'no, meron tayong Microsoft Word siyempre, bago niyo pag-aralan ito siguruhin niyo muna na marunong kayo gumamit ng Microsoft Word, okay? So, Microsoft Word, ito yung kung saan tayo, puwedeng sulat or mag-insert ng pictures. Yun lang naman ang importante dito, eh. Puwede tayong magsulat dito gamit ang inyong mga keyboard, magsusulat kayo, ta-type kayo ng mga text kagaya nito ang inyong nakikita sa inyong mga screen, then puwede rin kayong mag-insert ng mga picture dito sa insert, okay? So, 'yan. So, proceed na tayo sa ating main topic which is the, email merge sa Microsoft Word, okay? So, sa inyo nakikita, mag-imagine muna tayo na kunwari meron akong isang business, okay? So, ito ay yung Yamaha Incorporation or corporation. Dapat Yamaha Corporation naman. Okay? So, etong Yamaha Corporation for example is ating business at gusto nating mag-send ng mga letter sa ating mga friendship na iba-ibang mga car dealer for example. So, paano gawin natin 'yan? Meron tayo ditong, iba't iba dapat na email address at mga information, data na iga-gathered galing sa iba-ibang company. Okay, for example, Honda, Yamaha, BMW, Jitor, iba-ibang mga car company, okay? So, siyempre dito sa recipient dapat ang mailalagay natin ay yung pangalan nung car owner ng Honda, car owner ng, BMW, car owner ng Jitor, lahat. At dito naman sa company name gano'n din, Honda, Yamaha at dito sa address nila. Siyempre kung magsusulat tayo for example 10 tao, ulit-ulitin natin 'tong address ng ilang beses ng paulit-ulit. Pero dahil dito sa email merge ay ito ang pinakamagandang paraan at pinakamagandang gamitin para makapag-send tayo ng automatic sa kanila, okay? So 'yun. So ang gagawin natin is, una, punta tayo dito sa ang gagawin natin is punta lang tayo dito sa, mailing, okay? Pagdating natin sa mailing meron tayo ditong start, merge, select recipient, and then edit recipient list. Meron din tayo ditong address block, creating, insert, and merge, okay? So, paano gagawin na natin? Napakasimple lang. Siyempre punta muna tayo dito sa start merge, ayan. So, yung nakikita dito meron tayong letters, email, messages, envelopes, labels, directory, and normal. Okay? So, wait lang, tuloy natin later. Meron lang call. So, yun na nga guys, no? So, paano natin gagawin ito? Napakadali lang. Kundi, ang gagawin lang natin is, for example, meron tayo ditong um, select recipient. Okay? So, anong meron dito sa select recipient? Dito, pwede tayong kumuha ng data galing sa saan? Dito sa ah, Excel. Pero dahil dito lang tayo focus sa Microsoft Word, saka na yung Excel naman, dito punta lang tayo dito sa type new list, okay? So, dito sa type new list, type lang tayo. For example, i-encode muna natin yung mga data na papadalhan natin. Meron tayo, for example, si Leia. Ayan. Ang last name is Domingo. Okay? Gawa lang tayo kunwari lang 'to. Sa isip ko lang 'to, Honda. Siyempre mga cars, address niya is, dito for example, Balibago, 'yan. Kung tapos address 2 naman, kung may address 2 siya ilagay niyo rin. For example, Manila, gano'n lang 'yan.
Then, tab lang kayo sa keyboard, dire-diretso yan. City of Manila pa rin. Pwedeng palitan natin 'tong address 'to ng Cubao, okey? Kasi ang city, 'yan, okey, 'yan. Then, tab ulit tayo, tab state, okey, Philippines ba? Parang ano, and then zip code, for example, 6663, 'yan, country or country region, Philippines, 'yan. Home phone, or for example, 556632. And then work phone, ibang phone nila, for example, lagay lang tayo. And then email address, for example, is, ano nga pangalan niya, is Leia 78 at gmail.com. Gmail.com. Okay? Then, new entry, add pa rin tayo. Okay? For example, Bongo. Okay. Arnold. Then, for example, let's add another last name. For example, ano pang last name? Fabilia. Okay. Yun. Then, Yamaha. No, sorry, Jitor. And then, Cavite. Address line to Buendia. Okay. Then we have Manila then. And then, Philippines. State. Then, we have, add lang tayo ng kahit anong number. And then, country, Philippines pa rin. And then, home number, okay, and then another number, just add number, and then, what is the name again? I forgot. Ano nga pangalan ng lagay ko? Okay, basta, for example, tits at gmail.com. Yeah, okay. And then, done. Okay, if you want to add more, pwede palang just tab, and it will automatically move to the bottom. Okay, and then okay, add pa rin tayo ng Dave, okay, Lee, and then ito ay BMW, for example, just for us to have the record. Okay, dito naman palit tayo, for example, is siya naman is ano, Naik, okay, and then Legaspi, okay, Legaspi. Then, Quezon, okay, Philippines, okay, and then just add number, Philippines, and then yes, and we have to add more number, and then for example, gg@gmail.com. Okay, so then okay, and let's save it. For example, business address of car dealers, and then save. Yes, replace it. Huh? Okay, let's try. Okay, for example, as you can see, dapat ako nag-English. Meron tayo dito nakikita ng recipient. Dito muna pala sa dear recipient. Okay, so i-highlight lang natin yan. Papalitan natin yan ng greeting line. Okay, so sa greeting line, meron tayo ditong dear format na pwede natin sundin. So we have dear, okay, kung gusto nyong gamitin lang yung first name, so let's choose the first name or last name. It's up to you. So, yan. Leave na lang natin ng ganyan yan. Then, pwede nating tingnan yung, ayan, sa inyo nakikita, ito yung format niyang lalabas dito. Then, okay. So, as you can see, meron na tayong Dear Aljon. Erase na natin to. Then, delete. Okay, naka-preview pala ako. Okay, so, greeting line. So, then, meron pa tayong dito naman sa recipient name. Okay, ito palitan natin kasi ito yung address natin. Hindi natin papalitan yan. At is na yan. Ito na papalitan natin. So, recipient name. For example, may punta tayo sa, okay, highlights ulit. Recipient name. Then, insert merge first name. Okay. So, yan.
first name, okay? Mm. Then delete. So, meron tayong first name. So, sa address naman, pwede rin nating add block address. So, kung ito ang gusto nyo, John Honda Alcor, pwede natin gamitin yan. Okay? Then, okay na lang tayo. Okay. Then, let's erase. Alright. And then, let's check preview. Ano mangyayari. So, as you can see, meron tayong Aljon Domingo. Pero, pansin nyo, meron tayong doble dito. So, kailangan nating erase 'to. So, ang gagawin niyo lang is highlight and delete and then preview na natin 'yan. So, okay na. Then, 'yan. So, preview ulit, 'yun. So, ayan sa result. So, automatic 'yan. So, pagkatapos niyan, pwede na nating mag-merge o finish and merge. Okay? At dito, kung gusto niyo, edit individual documents, dito rin print document, send email. Ito na siya. Send email messages. Okay? So, sa send email messages, ang gagawin niyo lang is, yan, siyempre, hanapin niyo yung email address lahat para sa lahat. Then, subject, kung ano, for example, change address. And then, welcome. Okay, greetings pala. For example, greetings. Greetings kasi yung email. Then, HTML, then okay. Pag okay, send to all na yan. Okay, automatic, it will send to all. Okay, so done. That's it. Ganun lang kadali, guys. Okay? So, kung meron kayong tanong, please don't forget to subscribe. Subscribe my YouTube channel. Share, hit like and share. And then, yan. Thank you, everyone. Stay safe and God bless.